going to Burlington Royal Botanical Garden. So, sasakay kami ng train, hindi subway. Guys, I don't have to use my brain dahil nandyan naman siya. Kaya niya na yan. Saan platform tayo? 5. 5 and 6. This is 6. This is 6. Saan tayo? Dyan. So, dito tayo sa second train. Wala, yung kulay ng upuan, same sa Sydney. So, meron dito. Ayan, basurahan. Merong floor dito. And, meron din pataas. Dito tayo sa taas. Para may view. Nandito na kami sa Burlington. Napakatahimik dito. And also, iba yung oras dito sa Burlington compared sa Toronto, no? Dito is 12:40 pa. Yeah, 12:40. Tapos sa Toronto, 12:50 na. Ala, ito yung ano, oh. Ano yung wish mo? Ako, I wish for a more opportunity and success para sa mga patuloy na lumalaban sa buhay. So marami sa atin ang mga nagbabalak na maging international student sa ibang bansa. Well, capable naman talaga sila, but for some personal circumstances, medyo nakukulangan pa rin sa pang-tuition. Lalo na pag sobrang mahal talaga. Lalo na kung ang goal at aim mo na school is university. At dahil dyan, meron tayong tinatawag na student loan. At isa sa mga student loan na mai-recommend ko is ang Empower. So ang tanong, paano maka-avail ng student loan sa Empower? So take note, para ma-approve kayo sa Empower, may mga schools lang na accredited sa Empower na dapat ninyo i-check. Just check out the website na sa comment section down below. I-click nyo lang ang link na yan at i-check nyo kung ano yung mga partner schools ni Empower. And isa sa mga school na partner ni Empower is yung school ng boyfriend ko, which is ang University of Toronto. So kung nakita nyo na yung schools na gusto nyong pasukan, dyan na kayo mag-decide na mag-enroll sa schools na yun. Dahil before kayo may ma-approve ni Empower, first na requirements niya is letter of acceptance from their partnered school. So kung meron na kayong letter of acceptance, next nyo na kailangan i-prepare is ang inyong TOR or any records from your previous school. So third, ang next nyo na kailangan i-prepare is ang inyong proof of billing. So any proof of bill na naka-address sa pangalan ninyo, like utility bill, electric bill, internet, basta anything na bills na nakapangalan sa inyo para sure na sa inyo talaga at hindi nakukuha sa iba. Ay, ano daw? And so, kung may sponsor din kayo, kailangan nyo din isubmit ang bank statement ng inyong sponsor. For example, sa parents ninyo, or tita, tito, basta mga ganon. So, after ng lahat, pagkatapos ng lahat ng yun, di mo na mamalayan, iniwan ka na pala niya. Ay, so, after ng lahat ng yun is, i-verify ni Empower. So, tatanungin ka ni Empower kung magkano yung gusto mong hiramin. Pagkatapos, i-verify ni Empower yung LOA mo at ang amount doon sa school. So, pagkatapos, ma-verify ni Empower na ikaw talaga ang nagmamayari para sa kanila. Ay, sorry. Mali pala. Ibang topic pala yun. So, pagkatapos ma-verify ni Empower yung school, yung amount, everything is bibigyan ka na niya ng preliminary quotation. At yung preliminary quotation na yon ay yan yung documents na isasubmit mo sa IRCC. So take note ha, it doesn't mean na meron ka ng preliminary quotation, approve ka na. So hindi ka pa approve nun, you still have to wait for your visa approval. Dahil
isa sa pinaka-importante na requirements ni Empower is yung pagmamahal mo. Ay, sorry. Nababoysit na kayo, no? Dahil isa sa pinaka-importante na requirements ni Empower is yung visa approval mo. So, pag natanggap mo na ang iyong visa approval and meron ka ng stamp sa passport, take note guys ha, stamp sa passport, after nun, syempre i-scan mo yun and yan yung isasubmit mo kay Empower, and after nila matanggap yun is doon ka na nila bibigyan ng kontrata about the loan. So, pagkatapos, pag napirmahan mo na yung kontrata is, doon ka na nila bibigyan ng final monthly payment. Wala, bayaran na. So, doon na nila sasabihin kung magkano yung kailangan mong bayaran every month. Which is, magsisimula a month after disbursement period. So, saan ba ipapadala ang pera? Sa bangko niyo ba? Syempre, hindi. Ang bayad or ang loan na inutang nyo is diretso na sa school. So, ikaw yung magdi-decide kung kailan i-disperse ni Empower yung pera na hihiramin mo sa kanila. Like sa case ng boyfriend ko, 2 beses sa isang taon, i-disperse nila yung pera na hiniram niya sa kanila. So, after ma-disburse, make sure na i-check mo din sa school mo kung binayaran na ba ni Empower yung iyong tuition. So, kung nabayaran na yung tuition mo, ipiprint mo yung invoice para may copy ka. Dahil yung copy mo na yun ay isasubmit mo na naman ulit sa Empower for the next disbursement ng money. Pagkatapos lahat ng lahat, and magbabayad ka na. So, make sure mo na iset mo yung auto payment, and anyhow, meron kang account in which mau-open mo yung account mo sa Empower website. So, isiset mo yung auto payment mo dahil meron ka ding discount doon. So, sa case ng boyfriend ko, ang binabayaran niya lang every month is $270 dahil US company yung Empower, pero $350 sa Canadian dollar. So, another thing, kung nakakatanggap kayo ng scholarships from school, make sure na isubmit nyo din sa Empower dahil hihingiin yan nila. Like sa boyfriend ko, meron siyang scholar from the University of Toronto. So, para mas makales and magagamit mo pa yung pera na yun. So, by the way, i-share ko din sa aking next vlog kung paano siya nakakuha ng scholarship sa University of Toronto kasi sobrang taas na ang vlog na to and nakakapagod mag-edit. So, kung may mga tanong pa kayo sa Empower, just comment down below sa comment section and sasagutin ko yan sa aking next vlog about how my boyfriend obtained his scholarship. Everybody wants somebody, can you blame them? Han! Ang taas ko na. Mas mataas pa ako sa'yo. Matangkad. Matangkad pala. Guys, nandito na kami sa entrance and oh my gosh, my heart. Ah, ang ganda. Uy, totoo ba to? So pretty. Uy, ang ganda nila. So, the shape is heart. Yep. So, nandito na kami sa loob and the entrance is... Magkano ang entrance? Right, so 20 each. So, dito naman na area is mga succulent. Like that one, mga cactus.
Cute, guys. Alam mo ba may kanding dito? Ako. Ako pala yung kanding. So, meron ding tea house dito para sa gusto mag-coffee, mag-tea. Everybody wants somebody, can you blame them? Everybody wants to feel the love. Everybody needs that passion. Ha? May mga kuto? So, anong kuto naman? Kuto sa tao? Anything. Anything. Nasa kuto. Oh my gosh. Sana walang wrong turn dito. Oh, perfect dito mag-shooting. Kumari ako, isa ako sa character, may wrong turn. Don't move! Did you see it? I think it's in there. I'm so scared. So, medyo malayo-layo yung lalakarin namin papunta sa dulo. And syempre, sobrang perfect ng suot ko para sa ganitong trip. Perfect, no? Oh, perfect na. Perfect. Guys, mag-audition ako kang Ogie Diaz. 1, 2, 3, go! Takot. Galit. Iyak ka! Ay, sorry. Umiiyak. Frustrated. Depressed. In love. Nababaliw. Wala ng pera. Hoy, ang ganda! Ang babaw lang talaga ng kaligayahan ko. Nasa Earth ba to? Tingnan nyo, guys. Oh my gosh, ang ganda! Parang natuto yung dahon. Pero ang ganda siya. Na-amaze ako. Oh. It's amazing. Baka may buhaya dito. Hindi na to wrong turn. Ano na? Godzilla. Godzilla ba yun? Na movie? Ano? Yung mga buhaya. Ha? Rogue. Buhaya. Rogue. Aha. Rogue. Lumilipat. Wala, pwede mag-fishing dito. Nag-ano sila, fishing. Ito yung mga hinahanap ko na view. Mga ganitong adventure. Oh my gosh. With the wildlife, with the nature, puro greeny. Ang ganda. I really love nature. Sobra. I feel so close. Wow. Buyag. Ang cute niya. Sobrang na-amaze ako dito. Next time, sa Amazon naman tayo. Sa Amazon naman tayo mag-explore. Gusto ko talaga yung mga ganitong explore. Pag makauwi ako sa Pilipinas, mag-hike. Excited ako mag-hiking. Oh my gosh! Buyag. Oh my gosh, ang ganda! The view! Hindi ko alam anong tawag na to. Basta layang dahon. Ay, picture mo ko dito. Uy! Ha? Takot sa'yo dyan. Siyempre, makulit ako. Ang ganda! Baba! Ano ba yan? May papa ako, guys.
May papa ako dito. Pinapilitan ako. Guys, update. May sasabihin ako. Natakot ako dahil may nakasalubong kaming baliw. As in, baliw talaga. Yung makikita mo na parang adik. Tapos nagaganon-ganon na. Tapos natakot ako. Di ba kami lang dalawa dito? Walang ibang tao. Na ayaw ko na magsalita ng wrong turn. Baka magkatotoo. Behave na ako. So, oh my gosh! OMG! I cannot. Punta tayo dito, Han. Ha? Bakit? Bakit? Wala namang anaconda dito. Ah, sige, wag na lang. Saglit lang. Sige na lang. Sige, wag na lang. Gusto kong pumunta doon, guys. So, ayaw niya. Uy, ang ganda. Buyag. Buti nalagpasan na natin yung baliw, no? Saan tayo? Diyan o sa kabila? Diyan. Dito. Sigurado ka? Hindi. Tayo dyan. Itong map, oh. Kaya mo yan. Finally, nandito na kami sa Rock Garden. So, tinatawag siya na rock dahil may mga bato dito. Oh my gosh! Nanindot ka ayaw gyapon. Oo. Saya na. Nanindot ka ayaw. Hala, tapos na pa yung mga tulips doon. Guys, ilang oras na kaming naglalakad? Ilang oras na? Garden escapade. Centipede. It's another garden. Nauhaw na ako. Pwede bang uminom dyan? Ito yung rason. Kaya tinatawag na Rocky Road. Ay, ice cream pala yun. Rock Park pala. So, okay na?